Proyekto Helmo. Hanggang sa ito na ang pinakakaranasan namin kay Aling Lupe. Tag-ulan noon. Nang madalas si Lolo ay tumutulong para sumundo ng manghihilot o manggagamot sa kabilang ibayo. Nitong mga panahon kasi na ito, ay madalas nang natutumba si Aling Lupe. Nawawala ng malay. Namumutla ng isang oras at hindi humihinga. Ilang beses nang diniklarang patay pero pagkatapos lamang ng isang oras na yon, gigising ito, hihingi ng tubig. Nung kapanahunan din kasi na ito, Sir Seth, kapag may namamatay talaga ay ilang oras pa ang gugugulin mo para makuha ng punerarya ang katawan ng namayapa. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 beses na nadiklarang patay at iniyakan nitong si Aling Lupe. Nabuhay ulit. Sa huling beses nga na nangyari ito, may naging kakaiba na sa mga mata niya. Naninilaw ang kabila na parang paguhit yung itim, at ang kabila naman ay namumutla na parang katarata. Kapag sinusumpong ito ng gabi, namamawis ito ng ubod sa langsang malangis na pawis. At ayon pa kay Lolo at Lola, bigla na lamang magsisitayuan ang buhok nito na kasing tigas ng walis tingting na hindi mo magawang linisin o ayusan. Pero sa mga normal na araw naman na nagpapahinga lamang ito at humihiga, mabango ito. Tapos ay napakalambot ng buhok na kahit punas-punas lang at bihira maligo ay madulas ito at magandang suklayin. Hanggang sa isang hapon, nag-away-away yung magpamilya, yung mga anak at apo nila Aling Lupe. Noong una, dapat ay sila lamang ang nag-uusap noon pero bigla na lang nagwawala at umalis ang pinakapanganay. Ayon sa mga nakasaksi sa usapang yon, may ayaw daw manahin ang panganay na anak. Kung ikaw talagang inosente, mapapaisip ka, mana na yun eh. Maliban sa utang syempre, yung ibang manang ari-arian eh talagang tatanggapin mo, diba? Yun naman pala, Sir Seth. Ang gusto nilang ipasaluna sa panganay na anak ay yung meron kay Aling Lupe, para manahimik na ito. Syempre, hindi naman matatanggap ng panganay ang pagiging aswang na saluhin, diba? Sabi pa nga nito, paano na lamang ang mga anak at ang asawa niya? Hindi nga umano siya lumaki sa poder ng mga magulang para makaiwas at umuwi lamang para makita ang mga huling sandali ni Aling Lupe. Tapos ganun pa. Pagkatapos nun, nung padilim na, saglit na tumahimik lamang ang bahay. At maya-maya pa, Sir Seth, nagkakagulo na naman sa kadahilan ng bigla na lamang nawala ang katawan ni Aling Lupe. Noong mga pasado 8:00 na ng gabi ay tumulong na rin kami sa paghahanap kasama na yung mga tanod at ang kapitan. Kasama ko noon yung mga pinsan ko na ang isa ay tanod pa. Maya-maya pa, bigla na lamang nagkagulo sa isa sa mga nalalayong bahay sa barangay namin. Narinig naming humihingi ng tulong doon. Dali-dali naman kaming tumakbo. May isa pang grupo na pumunta doon at pagtakbo namin doon, meron kaming nakasalubong. Well, hindi naman totally nakasalubong pero sabihin na lamang natin na nasa kalsada kami o trail na daanan papasok doon sa kaloob-loobang nag-iisang bahay na yon. At sa gilid ng trail na yon ay bakante at madamong lote. Habang palapit kami sa loobang bahay, ay siya namang takbo ng itim na baboy na may mga mahabang hita nun doon sa may damuhan, palayo sa bahay na ito. Napakabilis nun.
na inabot pa ng ilang segundo bago namin nakita ang padre di pamilya ng bahay na yon, na tumatakbo at may hawak na malaking kawayan na ilang dipa. "Manong Ingo, anong nangyari? Nakawala ba yung baboy nyo?" Sigaw ng isa naming kasama. "Hindi baboy yun! Wala kaming baboy! Aswang yun! Ang bilis ng loko-loko!" Nung naalala ni Mang Ingo ang mag-ina niya ay tumakbo siya pabalik, na siya namang sinundan namin. Nakita namin si Aling Pasing na akap-akap ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol. Umiyak ito. Ang nangyari pala, Sir Seth, mga ilang minuto bago namin narinig ang sigawan, nilagay lamang nila sa tinatawag na kuna o yung higaan ng sanggol sa probinsya ang bata. Hindi naman nalalayo sa kainan nila dahil sa tulog ito. Sinamantala nilang kumaing mag-asawa nun. Maya-maya lang, bigla silang nakarinig ng malakas na tunog na para bang may kung anong mabigat na hinahatak. At kasabay nun ay ang pag-iyak ng sanggol nila. At nang lingunin nila ito, Sir Seth, kitang-kita nila mula sa bintana na ilang metro naman ang layo sa higaan ng sanggol, na yung kuna na yon ay hinahatak palapit sa bintana ng isang babaeng walang saplot. Nakatakip ang buhok sa mukha. Mabuti na lamang, Sir Seth, at makikitaan mo kahit papano na parang nagdadalawang isip pa umano ito na kunin yon, o para bang kinakalaban yung sarili. Nang makita ni Mang Ingo na halos bugahan na niya ng tulo ng laway niya ang kanilang anak, napatakbo na napahiyaw si Aling Pasing. Agad na sinipa ni Mang Ingo ang sliding ng bintana na siyang saglit na kinaipit ng nilalang na yon. At nang makita niya na unti-unti itong umiitim at tinutubuan ng balahibo na parang namamayat ang katawan para pagkasyay ng sarili palabas sa bintana kung saan siya naipit nun, kinuha niya ang panara ng pintuan nila na kawayan at hinampas ito ng buong lakas sa mukha, na siyang ikinahiyaw nito na parang iyak umano ng baboy nun. Nakalabas ito at dito na nga din tumakbo si Mang Ingo. Tumalon ito sa bintana at hinabol niya itong nilalang na ito. Manghang-mangha si Mang Ingo dahil yung takbo nun ay gamit na umano yung 4 na paa. At doon na nga naman siya naabutan na hinahabol ito, pero malabo na itong mahuli nun. Marahil mapapaisip kayo, Sir Seth, at marahil may idea na kayo kung sino ang posibleng may kagagawan ng nangyayaring aswangan noong gabing yon. Matapos ang ilang oras na paghahanap, 11:00 nang makita ang katawan ni Aning Lupe na nakahiga sa may sagingan. Bagamat nanghihina na at malapit ng malagutan ng hininga, naiuwi pa ito ng nakakita. Napahiga pa sa higaan nito kung saan siya nagkaroon ng huling paalam sa mga kaanak. At bago pa man sumikat ang araw, nalagutan na ito ng hininga. Ang kamatayan ni Aning Lupe ay hindi naging katapusan ng usap-usapan tungkol sa aswang sa lugar, tungkol sa angkan niya. Bagamat maraming nag-isip na siya ang umatake sa sanggol, pero ang ipinagtataka ng mismong mag-asawa na nakilamay sa matandang yon ay kung bakit wala itong bakas na kung anong sugat o kahit na ano na tinamaan ng hampas. Dahil ayon dito kay Mang Ingo, sigurado siyang pulido ang pagkakatama niya sa matandang yon. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang araw sa pagkalibing ni Aning Lupe, meron kaming napansin sa huling gabi ng burol niya hanggang sa araw ng libing at mga ilang gabi pa. May isang may edad na babaeng nakaitim nun ang sumama sa burol at sa libing
na merong maga ang mukha at may nakatapal na dahon doon at nakatali o nakabenda ng kung anong pinunit na tela. Nakapikit din ang isang mata nito sa tinamaan o sa namagang parte ng mukha. Hindi man namin mapagdudugtong noon kung napano yon at kung sino. Pero nang malaman naming kapatid ito ni Aning Lupe at nabalitaang nagsimula ng magkaroon ng kababalaghan sa barangay kung saan ito nakatira, naisip namin ang posibilidad na hindi kaya ito yung sumalo ng mutya at ang sumugod sa sanggol sa isang bahay sa barangay namin. Hindi si Aning Lupe, kundi siya. Kasi sa pagkakaalam ko, Sir Seth, si Aning Lupe ni minsan ay hindi nantalo ng sarili niyang kabarangay.